kalakasan, hallelujah, kapangyarihan, tagumpay, hallelujah, himala. Ikaw lamang po, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Praise the name of God, praise the name of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord to God, Lord to God. Lord to God, amen and amen. Praise God, praise God. Purihan ang Panginoon at lang tayo sa mga prayer request. Kung meron po mga prayer request ang ating bigyan daan. Praise God, hallelujah. Kung wala tayo po ay acknowledge po sa bawat isa na narito na sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Praise God, malayo man kayo pero pinaparating kayo ng Panginoon dahil walang malayo sa Panginoon kapag ikaw may pagmamahal. Amen ba? Praise God, hallelujah, praise God. Salamat galing pa sila ni Manong Mario doon po sa Bislig. Surigao na rin sila. Salamat and acknowledge the presence. Praise God, sila Joshua. Wala pa si Manang Elsie. Praise God, salamat sa Panginoon. Lord to God. Purihin ang Panginoon. At ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng kagalingan, kagalakan, kasiyahan sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah natin Panginoon. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos ay nahimala kapag tayo po ay lumalapit po sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Saglit po tayo ay manalangin sa Panginoon. Ay minuto po mapagpalang Ama Diyos na mahimala. Ikaw ang Diyos na bigay aliw, Panginoon. Ikaw ang Diyos na bigay ng kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na bigay po, Panginoon, ng kalusugan sa bawat isa, Panginoon. Sa mga oras na ito ay dumulog kami sa iyo po, Panginoon. Alam mo, sa gabalat lang, amin pong sinasaway by the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Lord, ikaw po, Panginoon, hallelujah! Buwaba, Panginoon, sa amin, Panginoon. At ibigay ng kagalingan, ikaw magbigay ng kasiyahan, ikaw magbigay ng kalusugan po, Panginoon. Give us satisfaction in everyone's souls, O Panginoon, Lord. Let your Shekinah glory dwell upon this place. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Bless everyone, Panginoon. Touch their heart, touch their body, touch their soul po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, Lord. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na magbigay buhay. Ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan, kalakasan. Hallelujah! Putin mo sila po, Panginoon. In Jesus' name. Habutin na bawat isa po, Panginoon, na dumudulog at lumalapit sa iyo po, Panginoon. O God, ang kapahingan sa iyo lamang, Panginoon, dahil ikaw po nagsasabi, lahat na papagal, lahat na bibigatan ng lupa ay lalapit sa iyo at bibigyan po ng kapahingan sa aming kaluluwa. Ayon po sa Mateo 11:28 po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O God, hallelujah. O God, anong magawa din mo, Diablo, marami po sinasaway tinatapos sa impyerno in the name of Jesus Christ. Release your blessing, release your anointing, release your deliverance, Panginoon, Lord. Give peace and happiness and joy by the power of the Holy Ghost fire. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. We confess, hallelujah, salvation. We confess deliverance in Jesus' name. And miracle, everyone, in Jesus' name. Amen and amen. Lahat mo sabi, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. You may be seated po rin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Our topic today is about realm. Ang ating paksa ngayon ay tungkol po sa realm o ang mga harian po na lugar po na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Ezra chapter 7 verse 23, whatsoever is commanded by the God of heaven, anumang ang inuutos ng Diyos na sa langit, let be diligently done for the house of the Lord our God in heaven. At ang mangyayari sa tahanan ng Diyos na ating Panginoon sa langit. For why should there be wrath against the realm of the king and his sons? Bakit mayroong mga puot at mga galit sa mga kaharian ng mga hari at mga anak? Bakit? At ating babasahin po sa Tagalog, ibinigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo
na ipinag-utos ng Diyos ng kalangitan. Ibigay ang pangailangan ng templo at pinag-utos ng Diyos kalangitan. Amen? Kung hindi ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. At ang ating paksa ngayon ay realm. Ano ba ang realm? Ang realm yan po ang mga kaharian, mga tahanan, mga kaharian po na ang Panginoon ay maghahari. Ayon po sa Hebrew, ang sabi ng realm, kung hindi natin naintindihan ang realm ay, in the Hebrew word, malko. Meaning, the royalty, the reign, the kingdom, the kingship, o kingly authority, territory, dominion, state, and empire. So, ang kahulugan ng realm ay ang royalty, ang mga kaharian ng kabunuan, at ang kingdom, o ang kingship, ang mga paghahari ng may karapatan, ang teritoryo, ang bawat mga lugar ay may teritoryo at mayroong kapamalaan at kapangyarihan, dominion, state o estado o empire. Ang empire ay nangahulugan kapag ang kapamalaan ay pag empire o emperor, isa lamang ang nangasiwa. Sa patuwid, kailangan ang nangasiwa sa ating buhay, isa lamang, walang ibang isang Diyos. Ang Diyos na may lalang sa langit, sa lupa, siya ang Diyos, si Yahweh siya, si Adonai siya, si Elohim siya, si Jesus Christ na makilala natin na siya ang nagkatawang tao para po sa ating kaligtasan at kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak at ibinubo ang kanyang banal na dugo, dahil kung walang pagbubo ng dugo ay walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise God, puri ng Panginoon. Ang realm ay mayroon pong tatalakayin natin at iba't ibang realm, iba't ibang kaharian, iba't ibang kalagayan, ang 12 kind of realms. Ang sabi po, ang una po na realm ay ang earthly realm. Ang makalupang kaharian o pamunuan. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 3 verse 31. He that cometh from above is above all. Ang siyang dumarating nang galing sa taas ay sa itaas sa lahat. Ang galing sa itaas ay nasa taas sa lahat. If you are from above, is above all. Nangibabaw sa lahat. He that is of the earth is earthly. Ang nasa lupa ay naging makalupa. Tayo, hangad natin ay magiging makalangit na isa taas. Sa makatuwid ang ating pag-iisip kaya na kailangan ng makataas o nasa itaas sa langit. Dahil sinabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your affection above, not on things on the earth. Ang nutos ng Panginoon ang ating damdaman ay hindi po dito sa makalupa, kundi makalangit po tayo. Ayon po sa Colossians chapter 3 verse 2. Kaya sinasabi niya, ang speaking on the earth, ang nagsasalita ng makalupa, dahil siya ay nanggaling sa lupa. He that cometh from the heaven is above all. Ang nanggaling sa langit ay higit sa lahat, ng ibabaw sa lahat. Sino nanggaling sa langit? Ang ating Panginoon. Tayo hindi nanggaling sa langit, kundi tayo nanggaling sa lupa. Ayon po sa Genesis chapter 2 verse 7, God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Tayo ay naging buhay ng kaluluwa
Dahil hiningan tayo ng Panginoon. Ang ating lakas, ang ating buhay ay utang natin sa Panginoon. Hiram lang ito sa Panginoon. Kaya tayo ay hindi magmamalaki sa Panginoon. Dapat ating pong iwagayoy sa Panginoon. Dapat siya ay pupurihin. Ang araw na pagsambay, sambahin natin siya. Ang araw na maglingkod tayo sa Kanya, paglingkod natin siya. Huwag natin saklawin ang lahat ng mga oras, lahat ng mga araw para sa iyo. Ang araw ay para sa Panginoon, lalo na ang araw po ng pagsamba. Amen ba? Ang araw ng pagsamba ay unang araw sa ating kapanahonan ay linggo. Yan ang unang araw. So, unang araw, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan natin unahin natin siya. Kapag inuuna natin ang Panginoon, ang pagdaragdag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Amen ba? Hallelujah! Praise God! Amen? So, kaya kailangan kung tayo ay nanggaling sa lupa, ngunit pinagkalooban tayo ng Panginoon na maging makalangit pa tayo, hindi makalupa. Dahil ang makalupa ay babalik sa lupa. Babalik sa lupa. In Ecclesiastes 12 verse 7, when the dust returned to the earth as it was, and the spirit returned to God who gave it. Ang alabok, ang lupa, babalik talaga sa lupa. Dahil ito yung galing sa lupa. Ngunit, ang Espiritu ay babalik sa Diyos na nagbibigay nito. Ang ating buhay ay hiram natin sa Panginoon, ngunit babalik yan ang tao sa lupa. Ngunit, ano bang ginawa mo sa mundong ito? Dapat lang na mayroon kang ambag sa Panginoon, mayroon kang investment sa Panginoon, mayroon kang ginawa sa Panginoon. Yan ang ating pong inaambag sa Panginoon. Yan ang ating ginawa sa Panginoon, ang ating investment, yan ang puhunan. Yan ang pag-impok natin sa Panginoon. Dahil yan po ay pangwalang hanggan. Dahil ang lupa ay babalik ka sa lupa. Tayo ay babalik sa lupa. Ngunit ang ating mga binuhatan, sabi sa Bisaya, ang ating mga gawang kabutihan, ay yan po ang ating pong, hallelujah, gantimpala sa ating Panginoon. Kaya ang earthly realm, ang kaharian dito sa lupa, tandaan natin, ay pansamantala lang. Huwag natin mahalin ang earthly realm, ang makamundo. Dahil kung minamahal mo ang mundo, ay kaaway ka ng Diyos. Sabi sa James chapter 4 verse 4, we adulterers and adulteresses, kayo mapangalo niya na pangalo niya, ang nagmamahal sa mundo ay kaaway ng Diyos. Dahil sa 1 John chapter 5 verse 19, ang sabi niya, we are God's little children, and the world lies in wickedness. Tayo ay nasa Diyos, mga anak tayo ng Diyos. Ngunit ang mundo ay nasa ilalim ng kasamaan. Ibig sabihin sa ibang translation, sa ilalim ng gawa ni Satanas, hawak ni Satanas. Kung maging makamundo po tayo, ay nasa ilalim ka ng kapangyarihan ni Satanas. You are under subjection of the devil. You are controlled by the devil kung ating pong minamahal at ang ating damdamin ay makamundo. Next, ang pangalawang realm is the heavenly kingdom. Yan ang ating pong hinahangad sa Panginoon na hindi tayo makalupa, kundi makalangit. Amen ba? Yan dahilan ay sumasamba tayo sa Panginoon dahil gusto natin ay maging makalangit, hindi maging makalupa. In 2 Timothy chapter 4 verse 18, he said, the Lord shall deliver me from every evil work. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. Ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Praise God. Ang sabi, ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Ang Panginoon ay magliligtas sa atin sa lahat ng kasamaan. Kung ano, ang sabi niya, we will preserve me unto His heavenly kingdom.
tayo inipreserve, inilaan niya sa makalangit na kaharian, hindi makalupa. To whom be glory forever and ever. Amen. Inilaan tayo ng Panginoon, inipreserve tayo ng Panginoon sa makalangit na kaharian, hindi sa makalupa. Dapat lang na kailangan at hangarin natin ang makalangit na kaharian. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang sinabi niya, amen, ibig siyang siya nga. Yan, hinahangad natin na ang kaharian ay ang makalangit na kaharian. Yan ang pangalawang realms. Ngayon, na kaharian. Ang pangatlong realm ay ang the chain of darkness. The chain of darkness. Ano sinasabi sa Peter chapter 2 verse 4? For if God spare not the angel that sinned, kung hindi po ay hindi pinabayaan ng Panginoon na manatili sa kasalanan ang mga anghel, kundi but cast them down to the hell. Subalit sila ay tinapon sa impyerno, and deliver them into chain of darkness to preserve into judgment. Ito ang pangatlong realm na kung saan ang kaharian, mayroong kaharian na doon po sa kaliman na chain of darkness. Doon ay kinulong ang mga makasalanan na mga nilikha ng Panginoon, yun, ng mga spirit being, mga demonic spirit, mga angelic being na gumawa ng kasalanan. Anong kasalanan ng angelic being yun? Cohabitate sila sa tao. Anong cohabitation? Sila ay nakipag-talik po sa tao. Nakipag-mingling po sa tao. Sa mga ito, yan ang dahilan na mayroon pong iba't ibang, may Tiana, mayroon Serena, mayroon, ano yun, mga iba't ibang, kahit na, bakit ibang, ngayon kikita mo mayroon, bakit nanganak siya ang mukha ay baboy, ngunit ang katawan ay tao. Yan po ang kasalanan ng mga spirit being. Yung mga higanti, yan po ang likha ng kasalanan ng mga angel na nakipag-mingling o nakipag-ugnayan po sa tao, nakipagtalik po sa tao, cohabitation. Iniwan nila ang kanilang kalagayang pagka-anghel. Ang anghel po ay walang gender. Walang gender, ibig sabihin wala silang kasarian. Ayan dahilan ay sila ay tinapon sa chain of darkness na sila po ay tinalian doon, pinabinaan upang huwag nang gagawa ng kasamaan. Pinibayon pa ang kasamaan. Ngayon mayroon pa kasamaan dahil po yung mga malubha ng kasalanan, matinding kasalanan ng mga anghel, sila itinulong sa chain of darkness. So, ayon po nga sa balita na doon po sa Euphrates River, mayroon pong uugong doon na mga nilalang. Ang sabi, marahil yan po siguro ang chain of darkness na ikinulong ang mga nilalang na nagawa ng matinding kasalanan. May balita mo, mga kapatid sa internet na doon po sa Euphrates River dahil natuyo ng Euphrates River, dadadaan ng mga armies na magkalaban-laban doon sa bansang Israel. Ay pakawalan ng ang masamang elemento doon sa Euphrates River ayon po sa Revelation chapter 9. Ngayon sila ay kinulong. Ngayon po ang katotohanan na ang kasamaan ay lalaganap dahil po sa gawan po ng mga demonyo ng mga angelic forces na kasamaan. Sila na ay kinulong doon, sila ay tinalian doon para hindi nakagawa ng kasamaan. Yun ang matindi nakagawa ng kasalanan. Yung makagawa ng kasalanan, yun ang matindi kasalanan, yung cohabitation na tipang ugnayan, na tipang talik sa tao. Ang spirit being ipang talik sa tao,
Ito nila na mayroong iba't-ibang nilalang na ibang tao. Mayroon pong sikina, mayroon pong syukoy, mayroon pong kabayong tao. Pero ang sabi dyan, sila tinapon doon na inilaan rin sa paghukom. Ibig sabihin ang kanilang kalagayan doon ay hindi pa tapos. Mayroon pang final katapusan na kapaghukom sa kanila. Sabay-sabay yun sa lahat ng mga gumawa ng kasalanan. Yan ang third realm. Ang fourth realm, yan ang ginawa ng Panginoon ng Garden of Eden. Kasi bago pang ginawa ng Panginoon ng Garden of Eden, binagsak na lang ng Panginoon ito ang mga demonyo at ang mga anghel dahil sila naglabag sa alituntunin ng Panginoon. Ang one-third ng mga angel na binagsak dito. At ngayon, ang Garden of Eden na nasa laula dahil sa kagawa ng nilang at binisig ang nilang ng Panginoon na tao at sinibag si Adan. So, ang sabi ang Garden of Eden, at alam natin, very common po, ay po sa Genesis chapter 2, verse 15. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Inilagay ng Panginoon ang tao sa Garden of Eden para ingatan, para kainin sila. At hindi na tayo dapat maghihirap. At hindi na tayo mamamatay. At walang kamatay. At sabi niya, at the Lord, dinabitan sila ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian. Nung nagkasala ang tao, nahubaran sila. They are turned into naked. Nahubaran sila. Dahil nalumabag sila sa utos ng Panginoon. Nakahulugan kapag tayo mag-disobey sa alituntunin ng Panginoon, you will be naked. Magiging hubad ka sa Panginoon. Yan ang nangyari kay Adam at Eve. Nahubad sila, sinabi ng hinahanap sila ng Panginoon. Adam at Eve, sana kayo? Narito kami, Panginoon. Bakit nagtatago kayo? Kasi Panginoon, ganito, ganyan. Ikaw, Panginoon, ang babae binigay mo sa akin. Babae ang ginawa mo. Kasi Panginoon, ang aas na yun, niloko ako. Ang sabi ay maging katulad ako ng Diyos kapag kumain sa pinagbabawal ng puro kahoy kung mabuti at masama. Ay wala namang ituturo na si Satanas dahil siya pinagkulang ng kasalanan. Yan ang mga tao ngayon kapag sinisita sa kanilang kasalanan, they are beginning to blame shifting, isinisisi. Sa kanito, kasi siya, kasi siya, kasi dito, kasi ganyan. Sa halip na magsisisi sa kanilang kasalanan, i-blame sa iba, isinisisi sa kanito, sa kanito kay tatay, kay nanay, kay lolo, o kay lula, o kaya kay tito, kay lahat. Sisihin mo ang iyong sarili, huwag mo sisihin ang iba. Yan ang nangyari sa nilalang ng ating Panginoon. Dahil sa kasalanan, pinalaya sila sa paraiso ng Garden of Eden. Hindi niyo ba alam na dahil po sa kasalanan, ang tao ay nasumpa? Di ba sa Romans chapter 5 verse 12, for one man sin, death passes to all men, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil sa kasalanan, naranasan ng nilalang ang kamatayan. Noong una, immortal ang tao, walang kamatayan. Dahil sa kasalanan, may kamatayan ang tao. At nasumpa. Dahil sa kasalanan ng tao, nasumpa ang lahat ng mga nilalang. Hello? Nasumpa. Titingnan mo ngayon, ang mga kahit away-away. Titingnan mo mga tao ngayon, nag-away-away rin. Gira dyan, gira doon, gira doon. Gira dito, gira. Hindi mo nag-away, dami na mamatay, dami na sa gira na yan. Yan ay sumpa ng Panginoon dahil sa disobedience. Dahil sa pagsuway sa utos ng Panginoon. Dapat kailangan ma-restore ang tao sa Panginoon. Ma-restore lamang sila kapag tanggapin ang ating Panginoong Isus, tanggapin ang salita ng Panginoon, susunod sa Panginoon para ma-restore, para mabalik sila sa kaligan ng Diyos, sa hardin ng Panginoon, sa buhay na walang hanggan.
naranasan po at ang sumpa naranasan. Sa ayaw mo sa gusto, may kamatayan. Sa ayaw mo sa gusto, magugutom ka, napapagod ka, nagkakasakit ka. Dahil po isumpa yan. Pero salamat po sa Panginoon. Dahil mayroong, hallelujah, Panginoong Isus na bayubay sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa nasumpa dahil sa ating kasalanan. Ayon sa Galatia chapter 3 verse 13 and 14. We are redeemed from the curse of the law. Dahil tinubos niya sa sumpa. At dahil siya ay nasumpa dahil sa kasalanan. That the blessing of Abraham bring to the Gentile. At ang pagpapala ni Abraham dating po sa mga hintil. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang katubusan, binigyan ng Panginoon ng solusyon. Binigyan ng Panginoon ng lunas na kailangan ng tao mabalik loob sa Panginoon. Para po maibalik tayo sa Kanya, sa gardin ng piling ng Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Amen ba? Kapag hindi mo kayo sunod sa Panginoon, hubad ka sa kalawalatian ng Panginoon. Kapag hindi ka maglilingkod sa Panginoon, you are hubad. You are naked. Titingnan ng mga tao ngayon, hindi sumusunod sa Panginoon. Gusto-gusto lumakad na hubad. Gusto-gusto lumakad ng naked. Gusto-gusto lumakad ng, malaswa. Di ba? Because of disobedience. Kaya yan ang problema ng katawan ngayon. Pinalitan ang kanyang kasama, pinalitan ang kanyang pamilya, palitan ganyan, palitin to, palitin yan. Dahil ang tao wala ng kasiyahan. Bakit walang kasiyahan? Because of disobedience. Dahil sa pagsuway. Ang kasiyahan lamang ay matagpuan kung tayo magbalik loob sa Diyos na malalang sa langit sa lupa. Yan ang inahat ng Panginoon. Magbalik loob tayo sa Kanya na siya nag-iingat mo sa atin. Amen ba? Hallelujah! At nangako siya ng bagong Jerusalem. Pulapakan natin ang Panginoon. Nangako ang Panginoon ng bagong Jerusalem. Ay sabi niya sa Revelation 21 verse 1 and 2, and I saw a new heaven and a new earth. Nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. At ang unang langit at ang unang lupa ay naparang na. And there was no more sea. Wala ng dagat. Wala ng tubig. Verse 2. And I John saw the holy city. Ako, si Juan, nakita ko ang banal na lungsod. A new Jerusalem, bagong Jerusalem, coming down from God out of heaven. Pansinin natin ang salita. Ang New Jerusalem ay hindi po galing sa lupa. Coming down from heaven. May nagsasabi, ang New Jerusalem doon sa Davao. Dahil doon may malaking ano. O sabi niya, New Jerusalem sa Pilipinas. O New Jerusalem. O saan mo ba? Dahil ay mas kaana doon. Ang New Jerusalem ay galing po sa Diyos. Galing sa taas ay bababa. Amen ba? Bababa, hindi po galing sa lupa na bababa sa lupa. Galing po sa langit. Huwag tayo malinglang sa mga nagsasabi na yun, bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem bababa at ibababa pa ng Panginoon, hindi pa nakababa. Amen ba? Yan ang inantay natin. Inimpurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ano sabi dyan? Prepared as a bride and adorned for her husband. Nakahulugan, pansinin natin ang New Jerusalem is signifies, symbolized as a bride. Nakasintahan. Sa mga tuwid, lahat na makapasok sa New Jerusalem, tatawagin ka ng bride ng Panginoon. Amen. Puri natin pa. Mapalad ka na makapasok ng bride ng Panginoon. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Bride ng Panginoon. Kapag makapasok sa Jerusalem, dahil ang New Jerusalem, yan ang bride ng Panginoon. Ang bagong langit, bagong lupa. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo sabihin, asawa ka ng Panginoon ng Diyos ay hindi mahalay. Symbolikal yan. Ang ibig sabihin, ang New Jerusalem ay tahanan ng Panginoon. Siya ang ating, hallelujah, Diyos na lahat sa lahat. Amen and amen and amen. Yan ang ating hallelujah na anak. Dahil, ang sabi ng Panginoon, wala na kalungkutan. Wala nang pag-iyak. Wala nang kapatitan. Wala nang karamdaman. At wala nang kamatayan. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang ating inasang-asang. Hindi po ang makalupa. Ang sunod
sunod na realm ay the atmospheric realm or the water from above. Yan ang atmospheric realm. In Genesis chapter 1 verse 7 and 8, and God made the firmament and divided the water which were under the firmament from the water which were above the firmament, and it was so. Verse 8, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Tinawag yan ang water above the atmospheric. Yan ang water above in the atmospheric. Yan ang tinatawag na heavenly realm, water above. Yan ang ibig sabihin, yung mga ulap doon sa kalangitan, tinatawag ng realm yung mga kaharian, yung mga stadios rin yan, o estado na pinalagyan. Salamat po sa Panginoon na nabigay ang Panginoon ng water above na para hindi tayo masusunog sa tanglaw ng init, para hindi tayo maranasan ang tinding init. Pero ngayon, ang tinding init dahil sa kasalanan ng ginawa ng tao na nasira ang musikero natin, ang ozone layer, dahil po sa kasalanan ng tao na kagawa ng mga milka, ng mga radical na ito. Kasunod na realm ay ang bottomless pit. Bottomless pit. Ano ang bottomless pit? Ang bottomless pit, in Revelation chapter 9 verse 11, and he had a king over them, which is the angel of the bottomless pit. Mayroong anghel sa bottomless pit, whose name in the Hebrew word in tongue as Abaddon. But in the Greek tongue, his name Apollyon. Ibig sabihin Abaddon ang Apollyon, it is the destroyer angel. Na sila po ay mayroong pong nakasalanan at mayroong pong ginawa ang Panginoon na sila ay tinapon sa bottomless pit. At ang bottomless pit ay hindi pa po nalagyan dahil ang nagkasala doon lang sa chain of darkness. Ang bottomless pit ay mga matinding kagawa ng kasalanan, yung mga angelic forces yun, na yung apat anghel na kagawa ng kasalanan, pakawalan doon sa bottomless pit. At sila ay papatay ng 1/3 of the earth. 1/3. Kapag pakawalan yun ang destroyer ng angel na yun. So ito mga gera-gera, yan likha ng mga kasamaan. Ano magawa natin? Kailangan natin po mamagitan po sa Panginoon. Amen ba? We need to do something to the Lord na hindi po tayo mapinsala, na hindi po tayo gagalawin ng kasamaan ng destroy ng anghel na yun para po maligtas po tayo. Kailangan natin ang panalangin sa Panginoon. Amen ba? Kailangan natin magsusumamo sa Panginoon dahil sa John chapter 15 verse 5, without God, we can do nothing. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Kung wala ang Diyos, wala kang magawa. Sila may kapangyarihan. Tayo ay umaasa po sa pangyarihan ng Diyos. Kapag lalo tayo nalangin sa Panginoon, lalo kang bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Kaya ganoon na lang sinabi sa 1 John chapter 4 verse 4, ye little children, we have overcome them, for greater is He that is in you, and He that is in the world. Dakila ang nasa inyo, kaysa sa sanglibutan, kapag lagi ko tayo mag-pray sa Panginoon, lahat sabi ng prayer sa Panginoon. Amen. We need to pray to the Lord. Hallelujah. We need to do something to the Lord na ang Panginoon ang magtatanggol sa atin. Kapag sinasabi natin, hindi na ako kinakailangan manalangin, linggo na ako manalangin. Sinabi ba ng Panginoon na linggo ka na manalangin? If you do that,
you will be destroyed by the devil. Kinakailangan manalangin tayo lagi-lagi. Amen ba? Ganyan lang sinabi ni Pablo sa pray without ceasing. 1 Thessalonians 5 verse 17. Bakit sinabi ni Pablo na pray without ceasing? Dahil kung wala kayong panalangin, kung itigil natin ang panalangin, wala kang magawa. Matalo ka ni Satanas. Kailangan naka-recharge po kayo sa Panginoon. Lagi tayo nakadugtong sa Panginoon. Lagi tayo pag-unayan sa Panginoon. Upang ipagtanggol tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Yan po. Kaya sinasabi sa Ephesians 6 verse 18, praying always in prayer and supplication for all saints. Lagi po tayo manalangin na kung sumawang panalangin sa lahat ng mga banal. Ephesians 6 verse 18. Kapag sinasabi mo, hindi ko na kailangan manalangin, huwag na ako manalangin. Delikado ka. You will be in danger. Kailangan natin ng laging manalangin. Amen ba? Kaya na si Daniel, nanalangin siya 3 pieces sa araw. In Daniel chapter 6 verse 10, in the evening, in the noontime, and in the evening, in the morning, in the noontime, siya nanalangin 3 pieces. Bakit siya nanalangin 3 pieces? Dahil wala siyang magawa kung wala ang Diyos. Diba? Kaya kapag nanalangin ka, langit mo ka nanalangin, kulang yun. Amen ba? Amen ba? Oo. Sabi natin, I need prayer. Dahil po yun ang buto sa kapagpakawalan. Ito ang angel ng destroyer. Marami pong mamatay. Marami pong mamatay. Doon sa butong biskuit pakawalan niya. Ngayon, ang sunod na realm, ito ang lake of fire. And everybody say, lake of fire. Ang lake of fire, ang lawang apoy, wala pang laman yun. In Revelation chapter 21 verse 8, he said, but the fearful and the unbelieving, the abominable, and the murderers and hunger, and the sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake of fire, which brings them the burned with fire and brimstone, which is the second death. Ang mga matatakautin, ang mga duwag, ang hindi naniniwala, ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamatay tao, mga magkukulang, mga magagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng mga sinungaling ay itapon sa apoy ng lawang at asupre. Yan ang pangalawang kamatayan. Hello? Mahit na bang tao rito? Wala pang nailagay doon dahil hindi pa final judgment. Kahit itong mga nakagawa ng kasalanan, mga angel na nakagawa ng kasalanan, itapon dito sa lawang kapoy. Ngayon, mayroong iba't ibang lugar na kinalagyan ngayon. Yan tinatalakay natin ngayon para manawaan natin. Kaya chain of darkness, tinalakay natin tapos na. Ang butong biscuit, mayroong nilalagay doon ng mga matinding buwan ng kasalanan. Ngayon, ang lake of fire, hindi naman tayo dapat itatapon na sa lake of fire. Hindi nalaga tayo ng Panginoon sa heavenly kingdom. Ngunit kapag sumasang-ayon po tayo, kumakampi po tayo kay Satanas, kasama ka, itatapon din sa lake of fire. So, huwag kang kumampi kay Satanas. Huwag kang sumang-ayon kay Satanas. Huwag kang mapadaya kay Satanas. Kailangan tayo ay kakampi sa Panginoon. Saan ka nakakampi kay Satanas? O, kay Jesus Christ. Lahat mo sabi kay Jesus. Ngayon palang panal ng ating Panginoon. Jesus! Yan na dapat natin mapatindihan. So, ang sunod na realm ito ang Mount Zion. Mahal ng Panginoon ang Mount Zion. Ang sabi niya, the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion, upon her assemblies and cloud of smoke by day, and the shining of flaming fire by night. For upon all the glory shall be a defense. Ang Mount Zion. Ang Mount Zion, yan po ang inalagyan ng ating Panginoon. Nalaglukan ng Panginoon po itong Mount Zion, sinasabi po ito po ang early Mount Zion, yan po ang Israel.
tinawag na the Zion. Dahil sila ang itinalaga ng Panginoon na pinili ng ating Panginoon at ididipinsa sila ng Panginoon. Kailangan natin sila ipag-pray sa Panginoon. Dahil sinabi sa Psalms 122 verse 6, ang nanalangin sa Jerusalem ay pagpapalain ng Panginoon. Ipag-pray natin ang Mount Zion ng Panginoon na sila makamulat sa katotohanan, na sila makilala sa ating Panginoon. At salamat po na kilala natin ang ating Panginoon at ay maging kasama sa Mount Zion ng ating Panginoon. Amen po rin natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. As in the realm, ito ang third heaven. The third heaven in 2 Corinthians chapter 12 verse 2. And I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I could not tell, or whether out of the body I cannot tell, but God knoweth, such an one caught up to the third heaven. Siya ay idinala, inagaw patungo sa pangatlong langit. And how he was caught up. Paano siya tinangay patungo sa langit o inagaw patungo sa langit? Ito ang paradise. It is a paradise. Unheard, unspeakable word at hindi mabibigkas sa mga salita, which is not lawful for a man to utter. Hindi nga dapat nasambahin na bahay. Hindi po maibigkas ang kalagayan sa third heaven. Ibig sabihin, mayroon pong inilaga, mayroon pong taong inaagaw ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, na nakarating sa third heaven. So may first heaven, may second heaven, at third heaven. Yan, ang first heaven, yan pong atmospheric heaven. Ang second heaven, yan po ang galaxy, where in the galaxy the stars. Ngayon, tandaan natin, mayroon bang nakarating na sa third heaven? Mayroon po. Yun po, mayroon isang tao na patotoo na hulugan. Hindi natin inaasam-asam ang makalupa, kundi makalangit po tayo. Amen ba? Mayroon nakarating doon. Nagpapatunay na mayroong third heaven. Amen ba? Purihin natin ang palakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah! And the next realm is the domain of angel. The domain of angel. And domain of angel, pinangasiwaan ng mga anghel. Ang sabi sa Revelation chapter 12 verse 9, and the great dragon was cast out, and the old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world, and was cast out in the earth, or into the earth, and his angels were cast out with him. So, ito ang realm ngayon, o ang kaharian na walang iba, ang domain of angel dito po. Mula po sa kalangitan ng Panginoon, dahil naglaban-laban ang mga anghel sa langit, dahil ito si Lucifer at kanyang mga anghel nagre-rebelde sa Panginoon, at dinisib niya ang buong mundo at siya ay binagsak ng Panginoon sa lupa, pati ang kanyang anghel. So ang nagdudumay niya na mapahala ngayon ang mga anghel mula sa atmospheric, ganoon rin sa galaxy, hanggang dito sa lupa, sila po ang nagdudumay na namamahala dahil sila po ay pinabayaan ng Panginoon. Bakit pinabayaan sila ng Panginoon? Dahil may layunin pa ang Panginoon sa kanila upang subukin ang nilalang ng mga tao kung saan ba sila maglingkod. Sino susubukin? Tayo po. Susubukin ang Panginoon kung saan ka ba maglingkod. Ask yourself, saan ka ba maglingkod? Saan ka ba maglingkod kaysa taas mo sa Diyos? Kung paano nga sinusubok ito ang mga anghel at sila ay wala ng pag-asa. Ngunit salamat sa Panginoon, ang anghel na nagkasala ay walang pag-asa. Ngunit ang mga tao na nagkasala, may pag-asa pa. Ay sinasabi sa Hebrew chapter 2 verse 6, ano ang tao, bakit pinakailaman mo pa? At binababa
dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, pinagalaman tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, binigay pa kayo ng pagkataon na kailangan natin tanggapin ang ating Panginoon. Tanggapin natin siya upang mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga, at sinabi sa Revelation chapter 12 verse 12, kahabag-habag kayong nananahan sa lupa dahil ang galit ni Satanas ay nasa inyo. Dahil kaunti na lamang ang kanyang panahon. Pansinin natin ang salita ng Panginoon. Revelation chapter 12 verse 12. Kaunti na lang ang panahon ni Satanas. Susubukin tayo kung saan ka maglilingkod. Ganun na lamang inaakit ni Satanas ang mga tao sa mundong ito na magkakampi sa kanya. Kaya mayroong religion sa Satanas doon po sa Amerika. Dito po sa Pilipinas, mayroon din daw. Saan religion? Mayroon mga religion na kakampi kay Satanas. Ngayon, maraming kunwari nagsisimpa kay Jesus Christ, hindi pala nagsisimpa kay Satanas. Paano ka nagsisimpa kay Satanas? Hindi, simba naman ako sa Panginoon. Do you think that you are worshiping God or you are worshiping the devil? Tandaan natin, bear in our mind, if you love the world, you are worshiping the devil. Uulitin ko, if you love the world, you are worshiping the devil. Dahil, sabi ko sa mga nakasulat sa 1 John chapter 5 verse 19, ye are of God, but the world ay controlled and domained by the devil. Kung minahal mo ang mundo, you are controlled by the devil. Hello? Dapat yan maunawaan natin na mahalin natin ang Panginoon. Huwag natin mahalin ang mundo. Huwag natin mahalin ang mga bagay. Huwag mahalin ang mahal ng pera. Huwag mahalin ang mga bagay na kasakabol sa iyo. Kailangan mo itatabi ang mga bagay. Kaya lalapit ka sa Panginoon. Magkukumahog ka lumapit sa Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay minsan lang at kapag nawala na hindi na ibalik. Do you think na kapag nakagawa ka ng kasalanan, mapapatawad ka ng Panginoon? Ha? Magawa ko ng kasalanan, mapapatawad ako ng Panginoon. Alam niyo po, kapag control na ni Satanas, kapag gumawa ka ng kasalanan, you are controlled by the devil. Di ba sa 1 John chapter 3 verse 8 and 9, ang gumagawa ng kasalanan ay hawak ni Satanas. Ngayon, kapag ikaw ay sabihin mo, kapag gawa ko kasalanan, magsisisi ng ako, patawarin ako ng Panginoon. Kung may pagkataon ka pa, magsisisi. Hello? Alam niyo po, ang repentance is the gift of God. Uulitin ko, ang pagsisisi ay kaloob ng Panginoon. Kapag ang tao hindi na magsisisi, wala nang kaloob ng Panginoon. Kaya pansinin natin, salamat kung magsisisi ka ng kasalanan. In Romans chapter 2 verse 4, for despise not the goodness of God, for the goodness of God and forbearance, lead it into repentance. Hello? Ano sabi dyan? Ang goodness of God and forbearance, ang pagpahinuod ng Diyos, lead it into repentance. Ibig sabihin, kabutihan pala ng Diyos, kalooban ng Panginoon, na nagpahinuod siya upang makabalik loob ka sa Kanya na magsisisi. Kapag hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan, wala ka ng kaligtasan. Hello? Huwag mo sisihin si pastor, si nanay mo, si tatay mo, si lulo mo, o si iba, si Adan. Sisihin mo sarili mo. Dahil binigyan tayo ng pagkataon. Habang may pagkataon, kapag dumating ang pagkataon sa iyo, kapag pinalipas mo pa, sa palagay mo, babalik pa? Do you think na dumating ang pagkataon, babalik pa? Kung magkakaroon pa ng goodness ng Panginoon sa iyo. Nakakahulugan, kapag nandyan ang pagkataon, sikapin mo lumapit sa Panginoon. Makitog ka sa Panginoon. Tanggapin mo ang katuwiran. Tanggapin mo ang kagandahan loob ng Panginoon. Sundin mo ang kalooban na hindi mo sundin ang kalooban ng Satanas. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang panghuling kaharian ng realm ay ang eternal throne. It is the final realm. Anong eternal throne?
realize natin, ang sabi dyan, the eternal throne, in Revelation chapter 2, verse 11 and 12, and I saw a white throne, and him that sat on it, from whose face from the earth and the heaven fell away. Ang langit ay wala na. And there was found no place for them. Wala na ang lugar sa kanyang langit, nakita mo yan. Ang sabi niyan, and I saw the dead, at nakita ko ang mga patay, small and great, maliit at malaki, stand before God. Haharap, tatayo sa harapan ng Panginoon. And the books were open. Ang mga aklat ay bubuksan. Pansinin niyo po, ang ating mga binuhati ng ating mga gawa ay nakasulat sa mga aklat. Yan ang panghuling round na ipapahinal sa tao. Sa lahat ng mga nilang, angel man, demonyo man, lahat ng mga aliporis niya, sinilin na ng Panginoon. And another book was open, at mayroong ibang aklat, which is the book of life, na ito'y buhay na aklat. And the dead were judged out of those things which were written in the book, according to their works. According to the works. Pansin natin. Ano ang binuhatan mo sa Panginoon? Anong mabuting ginawa mo sa Panginoon? Hallelujah. Ito ay pagsusulit mo sa Panginoon. Kailangan lang, hallelujah, habang may pagkataon, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng pagkataon, tanggapin mo ang Panginoon, tanggapin mo ang grasya ng Panginoon, tanggapin mo si Jesus Christ, tanggapin mo ang Holy Spirit, tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang kapangyarihan, tanggapin mo ang pagsuyo ng Panginoon sa iyo. Hindi ko po kayo kami lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us stand all together, come to the throne of grace of God. In Hebrews chapter 4, verse 6, we must come into the throne of grace of God, and in time of needs, and He will help us. Salamat po sa Panginoon. Lumapit po kayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ano bang mga pag-akasala ko sa iyo? Patawarin mo ako, Panginoon. Ayaw ko nang ulit-ulitin ang gawin kong mga kasalanan, ang aking paglalasing, ang aking pagsusugal, ang aking pagsisinungaling, ang aking pagmumura, ang aking pagpatay, ang aking paggawa ng kasamaan, pagnakaw, pag-iimbot, pagkahalayan, ano bang kahalayan sa mundo nito? Habang may pagkakataon pa, pagsisinin mo, it is the goodness of God. Lumapit mo kayo sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to be with you. I want to be with you, Lord. Gusto ko maghari ka sa akin. Hallelujah! Pagharian mo ang aking buhay, hindi si Satanas ko, Panginoon. Ayasakala, ayasakala. Hallelujah! Lumapit mo kayo sa Panginoon, sabi mo, Lord, pagharian mo ang aking buhay. Ikaw maghari sa akin, Panginoon, hindi si Satanas. Ayasakala, ayasakala. Hayabala, ayasakala, ayasakala, ayasakala. Hallelujah! 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 Forgive me, Lord. Forgive us, O Lord. Give us a chance, hallelujah, to repent our sins. Give us a chance to reform my life. Hallelujah. Huwag mo pa pagmatigasin ang puso mo, tandaming habang may pagkataon pa, kaibigan. Hindi namimilit ang ating Panginoon. But if you will harden your heart, don't blame God, blame yourself. Habang may pagkataon pa, siyasatin natin ang ating sarili sa Panginoon. Lord, forgive me, Lord. Ayasakala, ayasakala. Patawarin ako, Panginoon, Lord, sa aking mga kasalanan po, Panginoon, Lord. Ang aking pangalan dapat ay sulat sa aklat ng buhay. Ano mang mga binuhatan ko, ano mang mga gawa ko po, Panginoon, ipagsusulit sa bawat gawa mo sa Panginoon. Ipagsusulit mo ang bawat gawa mo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Lord. Hallelujah. Patawad po, Panginoon. Patawarin mo sila pa, Panginoon. Paghariin mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Paghariin mo ang iyong Espiritu Santo sa kanila po, Panginoon, Lord. Ikaw lamang ang nakabatid. Ikaw lamang nakaalam sa aming mga kakulangan, sa aming mga pagkamali po, Panginoon. I need your power.
I need your strength po, Panginoon. Hindi mo payagan na maghari ang demonyo. Hindi mo payagan maghari sa Satanas. Hindi mo, Panginoon, hayaan po, Panginoon, kami makumkum ni Satanas, kundi ikaw maghari po, Panginoon. Halaya sa kalamalaya sa kaya sa kaya. Set them free, O God. Halaya sa kalamalaya. Salamat sa paglapit nila sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagsamba nila sa iyo, Panginoon. Buksan mo kanilang kaisipan. Buksan mo kanilang puso. Maghari ka sa kanila. Patawarin mo sila po, Panginoon. Forgive us, O God. Ayasaki, ayasakalabalaya, sakalaya, sakalaya. Forgive us, O Lord. Fill them by the Holy Ghost. Fill them by the Holy Ghost. Fill them by the Holy Ghost. Come on. Buksan mo ang isip mo. Buksan mo ang puso mo. Open your heart in Psalms 101, Psalms 81 verse hallelujah 10. Open thy mouth and he will fill it. Open thy heart and he will fill it. Open thy ears and he will fill it. Open thy heart and he will fill you with the Holy Ghost. Hayasakaya walaya sakiya yasadaya sakaya. Dakilang Diyos, Lord, patawan po, Panginoon. Patawarin mo sila, Panginoon, Lord. Patawarin mo kami sa aming kakulangan pagkamali sa iyo. Ikaw maghari po, Panginoon, Lord. Ikaw maghari po, Panginoon, sa aming buhay. Siyasatin mo sila po, Panginoon. Siyasatin mo sila, hallelujah. Sumbatan mo sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo. Reprove them, Lord, of their iniquity, of their sin, and of the iniquity of their sin po, Panginoon. O God, hallelujah, siyasatin mo sila, Panginoon. Sumbatan mo sila po, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan. May ako mong kasalanan, may kubli mong kasalanan, walang lihim sa Panginoon. Lahat ay lantad sa Panginoon. Habang may pagkataon, sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Baguhin mo ako, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo sila. Hallelujah. Speak them, Lord. Ayasakala, ayasakya. Speak them, Lord. Na kami mag-akay ng kaluluwa. Tandaan nyo, ang nag-akay ng mga kaluluwa, ang siyang nagtatakik ng maraming mga kasalanan in James 5 verse 20. Kailangan ay mag-akay ng mga kaluluwa. Ilapit natin sila sa Panginoon upang matakpan, matatabunan ang ating mga pagkamali sa ating Panginoon. Sabi ng Lord, forgive me, Lord. I will bring more souls, hallelujah, because of my sin, Panginoon, Lord. Mababayaran ko ang aking mga kasalanan. Mababayaran ako mga pagkamali, Panginoon. Magdala ko ang mga kaluluwa para sa iyo. Patakpan ang aking mga kamalian, mga kasalanan po, Panginoon. Forgive me, Lord. Forgive us, O Lord. Hallelujah, sakala, hallelujah, sakiya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Don't wait for tomorrow. Don't wait for another next time. But today is the day of salvation. In 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Today is the day of salvation. Kung ikaw ay hindi pa nakatanggap sa Panginoon, na kaligtas ng tanggapin mo si Jesus Christ, you will decide, Lord, I will accept the Lord as my Savior, and to be baptized in the name of Jesus Christ, and to be baptized in the Holy Ghost. Hallelujah, there is no other way. It's to receive Jesus Christ, to be baptized in the name of Jesus Christ. Hallelujah, for the forgiveness of sin, and receive the Holy Ghost, that He will change your life, change your attitude, change your mind, change your heart. Amen, hallelujah. Sige, purihin mo, Panginoon. Hallelujah, purihin mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I pray, O God. Hallelujah. Kay Father Will, Panginoon. Hallelujah, change your mind. Hallelujah. Ialay niya ang kanyang buhay sa iyo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You see, in Jesus' name. Hallelujah.